Good day and happiness life mga ka-life change. So for today's video, nandito tayo sa isang istraha. So nirentahan ito for the reason, for the very good day of wedding. Yan mga ka-life change. So magbo-voice over muna ako dahil ako ay kikilos muna dahil alam mo na kailangan mag-set up. So uunahin ko muna tong asikasuhin yung harapan, yung entourage. So dito dadaan yung kasal. Dito dadaan yung mga guests natin, kaya kailangan talagang meticuloso at maayos ang pagkakagawa nito. Kailangan matibay, hindi yung kakawit, hindi babagsak. So ayan po guys, tingnan niyo ang aking pagse-setup. Ito yung tinatawag na Touch by LCNH. Okay? Ito yung na pinag-aaralan ko. Ito yung mga tipo pinapanood ko sa YouTube. So nilalagyan natin to din ng mga application. Also sa business, kailangan matutunan natin dahil pag wala tayong coordinator, wala tayong mga crew, tayo mismong may-ari ang gagawa at gagalaw para mag-setup. So ito yung setup ko. Ito guys panoorin nyo mabuti dahil alam nyo natutuwa talaga ako at napapractice na hasa yung kakayanan natin na i-share natin ang ating skill, ang ating talent sa ganitong bagay. So I hope you are enjoying it By the way guys, tinanggalan ko muna siya ng mga music kasi may mga sounds na malakas na copyright page na naman tayo pag hindi natin ito ginawa. So, pinatay ko muna yung volume at hayaan nyo muna yung voice over ko ang magamit. Okay guys? So, sa time na to, still nag-aayos ako kasi nag-iisa ako diyan. O kasi gusto ko kasi talaga nag-iisa para makita ko yung mga gagawin, saka makadiskarte talaga. Yan, so nag-arrange siya tayo, tapos na yung paggawa ng wood, tapos yung paglagay ng tela. Naghanap nga pala tayo ng tela kasi wala palang telang pampinto. Buti na lang may dala kaming tela na white na pwedeng ikat. So kinat ko siya, ginawa ko siyang door curtains. So ito yung door curtains, sa'yo nakakabit na, yung may hati sa gitna para pagpasok nung babae, yung ikakasal, yan, ng bride, di ba yung bubuksan siya tapos makikita kagad makikita na siya lang doon sa loob ng pagbukas. Yan. So diyan din daraan yung mga guests natin. So nag-aayos na tayo ng mga flower decor. Ayan, may mga flower decor na siya. So from down to top, lalagyan natin siya ng flowers. Ang motif is kulay blue na may halong parang pink peach yata yan. Yan yung binigay na flowers So ina-arrange ko lang yan guys. Bali, yan yung ginawa nating arrangement. Nilagyan ko lang siya ng tali. Wala rin siyang alambre during that time. So, naggawa lang tayo ng mga improvised na pantali para maikawit natin ng mahusay at hindi mahuhulog ang ating mga flowers. So, enjoy lang kayo guys. Ayan. Kung makikita nyo, nagle-leveling na ako ng design ng flowers. Kasi kailangan talaga naka-level pag pinicturean or else pagka hindi siya nag-level, papangit yung itsura ng ayan. So makakita nyo guys, eto na tayo. So nagle-level up na ang ating paggawa ng mga garland sa taas. So yan, first color muna ako, then second, magwa-white na tayo. Then third, lalagyan na natin yung centerpiece ng garland, tapos mga side-side. Tapos yung pa-down natin, may mga padahon lang tayo. Yan, tapos lahat ng pinaka-aisle nalagyan ko na ng kulay blue motif. And then lahat ng yan may flower base na mayroon din awesome flowers. Then at the floor, kailangan nila lagyan ng mga petals na blue kasi kailangan lumabas yung color ng blue kasi yun yung motif ng kasal. So yan, lalagyan na natin ng mga dahon-dahon. Yan yung mga dahon na yan, ikakabit natin din yan. Ayan, ikakabitan natin yung taas at yung mga tagiliran lang. Kasi meron na rin siyang lace white. Ayan, may lace white na rin siya guys. So kailangan lang talaga lagyan ng green kasi may mga flowers tayo, they need leaves para mabuhay yung yung garland mo. Ayan, so kung makikita nyo, nagli-living na tayo. Leaves di-living. Ayan, so medyo naaayos ko na siya. Medyo yan, tingin-tingin lang uli. Hanap pa tayo ng mga gamit, bulaklak, dahon na ikakabit natin. Dahil bawat tingnan, kailangan level siya talaga. Kailangan mag-balance. Okay guys, tandaan nyo, pag gumagawa kayo ng garland, kailangan makita nyo yung balance ng inyong ginagawa kasi para maging okay yung itsura ng inyong ginagawang garland. Okay? So, ito yung pinaka-entourage uli ng
kasal. So dito dadaan ang mga abay, ang mga ninong at ninang, ang groom at ang bride, di ba? So ayan na. So medyo matagal talaga siya, guys, ha. Kasi hindi talaga ako nagpatulong kasi gusto ko ako kasi di ko rin alam kung ano yung gagawin ko eh. Kasi yung idea ko lang sa mind ang sinusunod ko. Binigyan nila ako ng idea doon sa ano, kulang ng gamit na pang example pang hindi ko alam pa paano ikakabit kasi nagkulang din yung lace ng blue. So gawa na lang tayo ng on the spot idea natin para magkaroon talaga ng buhay yung garland. Ayan, guys, oh. So this is the setup. Ayan. Tingin-tingin uli. O, coffee break muna tayo. Coffee break. Lalagok muna ako ng coffee. Siyempre, ayan. Lagok-lagok. Panik uli. Panik. Panik uli tayo. Buti na lang matibay yung hagdanan na yan. Kinaya ko. Ay, ba't upuan na yan? Sorry, guys. Ayan, guys. So, kung makikita nyo, ayan na yung garland natin. Ayan, medyo dumadami na ang kanyang bulaklak. Ayan, nagle-lace na tayo ng white. Ayan, o. Nakuha ko na yung center. Nagmi-mixing na ako ng mga flowers na gagamitin. Ayan, guys, nagmi-mixing na tayo ng white kasi wedding yan, syempre mostly dapat may white, diba? Tapos lalabas yung motif na blue. Ayan, guys, I hope you're enjoying. Kung bago ka lang sa aking channel at nakarito ka na sa page na to, thank you for click subscribe, click notification bell, i-all mo na para updated ka sa mga i-upload natin mga video. And don't forget to like and share. Comment down below in my comment section kung nakaka-inspired ba yung ginagawa ko. Alam nyo ba, guys, ito yung mga natutunan ko ulit sa YouTube. Yung kapapanood ko, then alam mo naman na plan ko talaga at gustong gusto ko to dahil ito yung business ko sa Pilipinas, yung rental catering setup. Oo, meron tayo niya sa Pilipinas, ang pangalan po LCNH. Ayan, budget catering po tayo or under po ng management ng LCH, Management Marketing Campaign Services. So ngayon, dahil nag-pandemic, nawala po ang aming catering for the meantime kasi bawal ang mga event, bawal yung mga maramihang tao. So nag-stop muna tayo noong 2019, 19, 20, 21, 22, 23. Baka 2024 makabalik na po uli kami sa market. I'm hoping para magtuloy-tuloy na uli. Naghahanap po tayo ng mahusay na maging coordinator, mga staff on call para magpatuloy po ang business, or else magpapaalam na si Ka-Life Change OFW bilang OFW at magpo-focus na ako sa Pilipinas para magawa ko yung gusto kong negosyo. Pero for the meantime, may opportunity pa naman tayo dito sa Saudi Arabia. Ipon-ipon muna tayo ng tinatawag ditong puhunan. Mag-ipon-ipon pa tayo ng mga gamit para naman pag nag-stop tayo, run through ang business natin, may support, di po ba? At meron tayong tinatawag ng mga emergency fund na okay lang yan. Kasi alam ko naman na ang food sa kayo mga ganyang business hindi po nalulugi. Kasi rental po yan eh. Pagkatapos ng event, babalik sa'yo. Sa susunod na event, gagamitin muli hanggang madagdagan, hanggang dumami. Yan ang maganda sa rentals po ng catering. And at ang pinakamahalaga dito, kung sanay ka mag-set up, talagang matubo yan. Kung ikaw mismo na may-ari, sanay mag-set up, sanay mag-design, ay siguradong may tubo yan. Kasi babayaran mo rin yung labor mo dun, yung cost of labor, tapos yung mga materials mo babalik sa'yo. So, sa uulitin uli, iikot ilang beses yan magagamit. So, doon pa lang. Pero hindi naman siya ganun kadali kasi kailangan mo rin mag-abang ng mga events kung may magpapa-design sa'yo sa kasal, sa debut, sa birthday, sa corporate meeting, sa mga school activities, government activities, or personal activities nila sa buhay. So, kailangan lang mahusay ka mag-market ng iyong business. So, sa ganitong larangan, guys, is itong skill na kung saan talaga na pwede mong gamitin extra income also. Kasi dito sa Saudi Arabia, naghahanap sila minsan ng mga crew na lalaki. Katulad ko, nahihiram ako minsan 300 ang aking oras. Yes, ilang oras ba yun? Yung 300 na yan, is tatakbo lang ng mga 3 to 4 hours. Reals, guys, ha? So, 3 to 4 hours, meron kang 300, may pagkain, hatid sundo ka pa. So, yan yung katapusan, guys, na ating ginawa. Ayan na yung front. Ayan yung mga design natin sa flowers. Ayan yung arrangement ng table. Tapos setups ng entourage. Ayan po yung garland. Simple. Okay. Ayan po. Tapos
Tapos ito yung back niya. Tapos ito ang ginamit nating entourage. Touching na lang tayo kasi pinadagdagan lang natin ng konting gamit sa harapan para mabuhay yung green. Kasi parang team garden style siya. Yan guys, so pinalagay ko lang yung mga nakititira pang accessories para magmukha siya talaga na mas makulay ba, di ba? So ayan guys, ayan ang ating mga kasamahan na nag-ayos para sa kasal na to. Congratulations sa may kasal po kay Ate Liza at Kuya Marvin, Brother Marvin. Ayan, I hope na the Lord is the center of your relationship. God bless you sa pagsasama ninyo and more blessing. Okay po? Thank you so much for watching and I hope nag-enjoy kayo. Ito na po ang kinalabasan ng ating mga setup design para sa event na ito. Yes. Maganda na kasi guys yung venue, papagandahin nila ng konti ng mga design natin. Kasi usually, flat white dyan, so may mixture lang siya ng green, tapos peach and white. Kasi kasal po. Pati yung center table for foods, ayan po, sinetup din po natin yan. Kasama po ng mga center table, ayan po. Pati arrangement po ng food, kinuha natin kasi kami rin po yung nakatoka doon sa food server po. So, meron po tayong another vlog for that one. For the meantime, ito muna ang setup. God bless and thank you.